Sa bawat pag-scroll natin sa social media, hindi maiiwasan na makakita tayo ng mga larawan ng mga tao na tila namumuhay sa isang marangyang buhay. Mga sikat na tao, mga influencer, o kahit mga kaibigan at pamilya natin. Nagsasaya sila sa mga magagarang bakasyon, dumadalo sa mga eksklusibong party, at sa mga pagkakataong ito, naiinggit tayo. Pero narito si Rachel Hollis upang ipaalam sa atin na walang sino man ang tunay na namumuhay sa ganitong kasaganaan. Kahit ang mga sikat na tao ay may mga pagsubok at hirap na dinaranas sa kanilang mga buhay. Halimbawa, nagsimula si Rachel sa kwento ng isang hindi malilimutang karanasan. Nawalan siya ng kontrol sa kanyang pantog habang naglalaro sa trampoline kasama ang kanyang mga anak. Sa mga panahong iyon, bigla siyang naisip na ang mga pagbabagong dinaranas ng kanyang katawan matapos ang 3 pagbubuntis ay hindi biro. Noong bata pa siya, madali lang ang kontrolin ang mga bagay-bagay. Pero ngayon, tila isang luksong pangarap na lamang ito. Habang naglilinis siya ng kanyang sarili, nag-update siya ng kanyang Facebook status na may mga larawan ng kanyang suot na mga magagarang damit para sa Academy Awards. Sa labas, tila napaka-luxurious ng kanyang buhay. May asawa siyang may magandang trabaho na nagbibigay daan sa kanya upang dumalo sa mga ganitong okasyon. Ngunit sa likod ng ngiti at glamour, siya ay abala sa paglilinis ng sarili matapos ang isang hindi inaasahang insidente. Dito niya natutunan na ang social media ay hindi tunay na representasyon ng buhay ng isang tao. Wala nang nagpo-post ng mga hindi magandang karanasan. Ang lahat ay puro magaganda lamang. Mula sa kanyang karanasan, naisip ni Rachel na walang glamour sa kanyang buhay. Bilang isang asawa, ina, kaibigan, boss, at Kristiyano, nagkakamali siya sa bawat aspeto ng kanyang buhay. Katulad ng iba, walang perpekto, at sa isang lipunan na sukatan ang tagumpay sa mga hindi makatotohanang pamantayan, madalas tayong napapahamak sa paghahambing ng ating sarili sa iba. Pero hindi siya nakaligtas sa bitag na ito. Naniniwala siyang kailangan niyang maging maayos sa lahat ng bagay upang maging masaya at matagumpay. Sa kanyang pananaw, ang susi sa tagumpay ay ang pagkilos at pagtanggap ng responsibilidad. Huwag kang magpasya na manatili sa isang sitwasyon na hindi ka masaya. Sa halip, gumawa ng pagbabago. Kaya mo yan. Ang mga pinakamasayang tao ay alam na hindi sila perpekto, ngunit kumikilos sila at tumatanggap ng responsibilidad. Isa si Rachel sa mga taong ito, at ang kasiyahan na iyon ang nakikita ng iba kapag sinasabi nilang napaka-flawless ng kanyang buhay. Ngunit sa katotohanan, ang buhay ni Rachel ay malayo sa pagiging perpekto. Lumaki siya sa isang pamilyang puno ng problema, may mga magulang na hindi maayos ang relasyon, at isang kapatid na nagpakamatay noong unang taon niya sa high school. Pinilit siyang lumaki ng mas mabilis kaysa sa dapat. At nang umabot siya sa edad na 18, lumayo siya hanggat makakaya niya. Nakahanap siya ng kasiyahan sa LA, ngunit hindi ito dahil sa bagong lokasyon, kundi sa iba pang mga salik na nagbigay daan sa kanyang paglalakbay patungo sa tunay na kasiyahan. Una, tumigil siya sa paghahambing ng kanyang sarili sa iba. Ang pagsukat sa kanyang tagumpay, at mga kabiguan sa iba ay nagbago sa kanyang ideya kung ano ang dapat na hitsura ng kanyang buhay. Nakatuon siya sa pagiging mas mabuti kaysa sa nakaraang araw. Pangalawa, naglaan siya ng espasyo sa kanyang buhay para sa mga positibong tao at bagay. At sa huli, nakilala niya ang mga bagay na nagdudulot ng kagalakan sa kanyang espiritu. Kung may tao o bagay na nakakasira sa iyong kapayapaan, lumayo ka. Kaya mo yan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, madalas pa rin tayong bumalik sa mga maling paniniwala. Isa na rito ang, bukas na lang ako magsisimula. Ilang beses na ba tayong nangako sa ating sarili na bukas na lang natin sisimulan ang diet, ang pag-ehersisyo, o ang pagtigil sa masamang bisyo? Pero gaano karaming beses na nating nabigo ang mga pangako na ito? Tayo ay mga tao lamang, at si Rachel ay hindi rin nakaligtas sa ugaling ito. Isang chronic procrastinator siya. Palaging nangako na sisimulan niya ang isang bagay ngunit sa huli, hindi niya ito nagagawa. Isang halimbawa, nangako si Rachel sa kanyang sarili na tatakbo siya sa treadmill at matapos ang isang masayang hapunan kasama ang mga kaibigan, tinupad niya ang pangako.
Nag-post siya sa Snapchat ng kanyang session sa treadmill at nagulat ang kanyang kaibigan na nagtakbo siya ng ilang milya sa ganong oras. Bakit hindi na lang siya tumakbo sa umaga? Bakit hindi siya makapag-break ng routine kahit isang beses? Hindi siya makapag-backtrack sa pangako na ginawa niya sa kanyang sarili. Kaya, ano ang mangyayari kung patuloy tayong magpapakaako sa ating mga pangako? Hindi ba't hindi tayo nagtitiwala sa mga taong nabibigo sa kanilang mga pangako? Sa huli, ang ating subconscious ay nakakaalam kung tayo ay puro salita lamang at walang aksyon. Kung hindi naging determinado si Rachel sa kanyang mga layunin, malamang ay patuloy pa rin siyang nakadepende sa Diet Coke hanggang na ngayon. Ang pagtigil sa Diet Coke ang unang pangako na ginawa niya sa kanyang sarili, at nang makamit niya ito, naging mas madali na ang pagtupad sa iba pang mga pangako. Sa paglipas ng panahon, nangako si Rachel na tatakbo siya sa isang marathon at susulat ng isang nobela. Bagamat tila mahirap itong maabot ng iba, nagiging madali ang pagtupad sa malalaking pangako kapag nag-practice tayo sa mga maliliit na bagay. At sa sandaling malaman natin na ang pagtupad sa ating mga pangako ay mahalaga upang makamit ang ating mga layunin, mas magiging maingat tayo sa mga bagay na ating pinipili. Magsimula sa maliliit na bagay. Bago mag-commit sa isang diet, subukan munang uminom ng mas maraming tubig sa buong araw. Itakda ang layunin na uminom ng tubig na katumbas ng kalahating timbang ng iyong katawan araw-araw. Maging tapat sa iyong mga aksyon at suriin ang iyong mga nagawa sa nakaraang buwan. Tumingin sa mga tagumpay at kabiguan sa iyong mga pangako. Huwag kalimutan, ang buhay ay puno ng mga pagkakataon at ito ay nasa ating mga kamay upang baguhin ito. Tayo ang may kapangyarihang magtakda ng ating sariling landas. Pahusayin ang iyong paglalakbay tungo sa tagumpay gamit ang Drin Success Fuel Channel. Sa pamamagitan ng pag-subscribe at pagsubaybay, nakakakuha ka ng access sa maraming nilalamang motibasyon na idinisenyo upang pasiglahin ang iyong mga ambisyon at magbigay ng inspirasyon sa personal na paglago. Salamat sa iyong panunood.